Pinaka-nakakagulat na mga lugar kung saan nahuli ang mga lovebirds. Marami sa atin ang in love o na-in love na, pero may mga tao rin na todo kung ma-in love, kung saan ang kanilang sobrang paglalambingan nahuli sa hindi mo inaasahang lugar. Ang iba, naaresto pa at nakarinig ng masasama sa madla. Kasi naman, bawal yan! Number 6. I love you to the highest level. Gaano nga ba kalayo ang kaya mong gawin para sa isang once-in-a-lifetime romantic experience? Sa Punta Gorda, Florida, isang couple ang tila hindi kontento sa ordinary date night. Kaya naman sina Justin Dunn at Nicole Alber ay may kakaibang thrilling idea. Ang umakyat sa isang mataas na construction crane para sa isang private moment na hindi nila malilimutan. Tahimik naman ang paligid at mukhang walang ibang tao sa site. Kaya dahan-dahan silang umakyat sa crane. Woo! Para silang nasa isang Ferris wheel. Masasabi mong naabot na nila ang langit. Pero bago pa nila tuluyang ma-enjoy ang kanilang moment, isang malakas na sigaw mula sa megaphone ng mga pulis ang bumulabog sa kanila. Bumaba kayo dyan! Ayun din! Naku, huli. Wala na silang kawala. Hindi pwedeng tumakbo o lumipad. Kailangan nilang harapin ang mga pulis. Kung magkataon, pwede silang makasuhan dahil sa pag-trespass nila sa isang construction site. Pero nailigtas naman sila sa sanay mabigat na parusa. Ang may-ari kasi ng crane at construction site ang tatay mismo ni Justin. Kaya wala ng kaso, pero ang kahihiyan, garantisado. Talagang hindi ito malilimutan ng mag-couple to the highest level. Number 5. Father, forgive them. Ito namang mag-BFGF na ito, iba naman ang naisipang gawin. Sa kanilang romantic moments, imbis na sa bahay, sa hotel, o kahit sa isang private place, ginawa nila ito sa simbahan. Nako, mapapadasal ka na lang talaga. Sa isang simbahan sa Cesena, Italy, sa loob mismo ng confessional booth, sa lugar kung saan nagkukumpisal ang mga tao ng kanilang kasalanan. Doon na pinatunayan ng magkasintahan ang kanilang wagas na pagmamahalan. Tinodo pa nila kahit na God is watching. At hindi lang yan ginawa pa nila ito habang may misa. Kaya habang tahimik na nagdarasal ang mga tao, unti-unting may napansin silang hindi pangkaraniwang sounds mula sa loob ng kumpisalan. Imbis na bulong ng pagsisisi, ang narinig ay ibang klaseng ingay. Ingay na dapat sa hotel mo lang maririnig. Nagkatinginan ng mga nagsisimba. Ang iba, napadasal na lang sa kaba. May ilan pa ang inisip na baka naposes na ang nasa loob. Dahil sa istorbong ito, tumawag na sila ng pulis. Pagdating ng mga otoridad, caught in the act ang mag-BFGF. Sa halip na exorcism, pinalabas na lang sila sa simbahan at winarningan ng mga pulis dahil sa panggugulo ng isang religious function. Hindi naman sila kinasuhan pero sakaling babalik man sila roon, totoong hihingi na sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Number 4. Huli pero di kulong. Mula sa simbahan, dumiretso naman tayo sa kalsada kung saan may isang magkasintahang tila hindi makapaghintay na makauwi bago gawin ang kanilang bebe time. Sa Netherlands, isang lasing na couple ang biglang naisipang gamitin ang hood ng isang nakaparadang kotse bilang instant motel. Ang hindi nila alam, ang natipuhan nilang sasakyan ay hindi basta-basta kundi isang police car. Habang busy sa kanilang baby time, bigla silang nakita ng mga pulis na nandoon pala sa loob ng kotse. Parang may sine tuloy na napapanood ang mga pulis kung saan nasa climax na ang istorya. Ilang sandali pa, napansin na ng magkasintahan na may nakamasid pala sa kanila at hindi lang basta sino kundi mga pulis mismo. Sa ibang bansa, baka humantong ito sa mas seryosong sitwasyon. Pero dahil Dutch police ang nakakita, hindi agad sila dinampot. Sa halip, kalma at magalang silang pinalis sa lugar. Sabay sabing ituloy na lang ang kanilang sweet moments sa mas pribadong lugar. At least hindi na sila nadala sa presinto at mas lalo pang hindi na handcuff sa hindi nila gustong paraan. Number 3. My love will see you 3. Para sa karamihan, kapag bagong kasal ka at nasa honeymoon phase, dapat lang na mapuno ito ng pagmamahalan, saya at tamis ng pagsasama ng mag-asawa. Pero para kay Amy Hammers, isang 19-year-old newlywed mula sa Mississippi, tila ang kanyang honeymoon phase ay may extension para sa ibang tao, hindi lang isa, kundi dalawa. Ang hindi niya aakalaing sisira ng 2 linggo niyang pagiging misis. Isang araw, nang sarado ang bar na kanyang pinagtatrabahuan, nagdesisyon si Amy at 2 niyang katrabaho, isang lalaki at isang babae, na magstay sa open deck. Pero imbis na magpahinga o maglinis, iba ang kanilang naisip gawin.
Sa mismong deck ng bar kung saan kahit sino ay pwedeng makakita, nagsimula silang maging masyadong close sa isa't isa. Ang hindi nila alam, darating bigla ang may-ari ng bar para sa isang surprise visit. Surprise! Pagpasok niya, agad niyang nakita ang hindi dapat makita. Isang eksena na siguradong hindi niya inaasahan sa sarili niyang negosyo. Kaya agad siyang tumawag ng pulis. Dumating ang Hancock County Sheriff's Department para arestuhin ang tatlo. Sinampahan sila ng kasong pagsasagawa ng indecent act sa isang private property nang walang permiso. Bagaman nakalaya sila matapos magpiyansa ng $1,000 bawat isa, isang bagay ang malinaw para kay Amy. Hindi na maibabalik ang tiwala ng kanyang asawa. Sa loob lang ng 2 linggo, nasira ang isang bagay na dapat tumagal ng panghabang buhay. Number 2. Perfect Getaway. Tandaan, kapag private moments, dapat nasa private place kasi kung gusto mong nasa public ang private, humanda ka dapat sa matitinding consequences. Memorial Day sa isang pier, isang ginang ang naglalakad kasama ang kanyang 4 na anak, edad 7 hanggang 15, nang mapansin nilang may 2 taong abala sa kanilang private activity sa likod ng isang nakalock na gate. Hindi nagtagal, ang iba pang mga dumaraan ay napapansin na rin ang parehong senaryo na kinagulat nila, kaya tumawag na sila ng mga pulis. Bandang 4:30 PM, dumating ang mga otoridad at nadatnan mismo ang magkasintahang Alicia Razo, 20 at Zadok Westfield, 23, na hindi pa rin paawat sa kanilang ginagawa. At dito na nagsimula ang mas marami pang kaguluhan. Pagkakita ng couple sa mga pulis, biglang tumakbo si Alicia papunta sa gilid ng pier. Inutusan siyang umalis sa gilid. Pero imbis na sumunod, tumalon siya sa dagat. Siguro iniisip niyang patatakasan niya pa ang mga pulis. Pero ang problema, dahil nasa dagat siya, wala na siyang ibang mapupuntahan. Habang pilit siyang lumalangoy palayo, mabilis namang dumating ang beach patrol at agad siyang hinuli. Samantala si Zadok ay hindi na nagtangkang tumakas. Tahimik siyang sumuko sa mga pulis. Kung ang plano nila ay magkaroon ng isang unforgettable moment sa pier, mission accomplished naman sila. Pero hindi sa paraang inaasahan nila. Ang kanilang romantic escapade ay nauwi sa kahihiyan at pag-aresto at mga kasong kriminal. Ang Memorial Day na ito ay hindi lang sina Alicia at Zadok ang makakaalala, kundi pati na rin ang lahat ng mga saksi sa kanilang malaking pier scandal. Number 1. At the moment sa ATM. Pag nasa ATM ka, simple lang ang gagawin mo. Pipindot, kukunin ang perang withdraw at resibo. Tapos, aalis na. Pero sa isang ATM ng Santander Bank, may lovers na tila sobrang invested sa kanilang transaction. Kaya lang, ang ginagawa nila doon ay hindi pala ordinaryong deposito o withdrawal, kundi isang live show na bawal na bawal. Kaya habang abala sila sa kanilang ginagawa, gulat na gulat naman ang mga dumaraan at ang mga taong naghihintay para totoong mag-withdraw o deposito sa ATM. Ang iba, naglabas ng cellphone para i-video ang eksenang pang R18. Hindi nakilala kung sino ang magkasintahan na ito, pero kumalat ang video nila sa social media at mga news websites. Ano kaya ang iniisip nila habang ginagawa ito? Excitement? Adrenaline? O baka naman hindi nila na-withdraw ang dapat na pambayad sa hotel? Ano pa man ang dahilan, sigurado ang kanilang withdrawal ay nauwi sa matinding kahihiyan, kaya't wag na wag itong tutularan. O di ba? Love is in the air nga, pero kapag sumobra, baka hindi na love yan, kundi kawalan ng respeto. Walang masama sa pagiging affectionate, pero kung ang sweet moments nyo ay nagiging istorbo o discomfort sa iba, ibang usapan niyan. Kaya kung talagang nagmamahal ka, pakita mo rin yan sa paraan na may respeto, hindi lang sa partner mo, kundi pati sa taong nasa paligid nyo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.